Magandang araw po mga kasinauna. Andito na po tayo ngayon sa ikasyam na yugto o part 9 ng ating English series. Ang tampok naman po dito ay ang 10 piso o 10 pesos English series banknotes. Silipin na po natin. Ito po yan mga kasinauna. Ayan po ang 10 piso na English series o 10 pesos English series. Sa bandang itaas po, makikita po natin ang salitang Central Bank of the Philippines. This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the government of the Republic of the Philippines. Ayan, sa bandang itaas naman po sa kaliwa, ang logo ng 10 piso o 10 pesos. Ganon din po sa baba, ganon din po sa kanan. Yung mga kanto po niya, ay yun po ang nakalagay. At ang portrait o larawan naman po ng Gumbursa, si Mariano Gomez, si Jose Apolinario Burgos, at saka po si Jacinto Zamora. O yung tinatawag na tatlong paring martir. Ayan. Sa bandang gitna naman po, ang logo naman po ulit ng 10 pesos. Sa bandang kanan po, bandang ibaba, dulo ng kanan, makikita po natin dyan mga kasinauna ang Central Bank of the Philippines logo, 1949. Dito naman po sa kaliwa niya tayo ulit, makikita po ang kanyang prefix at ang kanya pong serial number. Ganon din po dito sa bandang kanan, sa ibabaw po ng logo ng Central Bank. Dito rin po ang signatory kung sinong presidente. At saka po ang Governor of the Central Bank. Dito po ay si President Diosdado Macapagal po ang nakapirma at si Andres Castillo naman po ang Governor of the Central Bank. Sa bandang ibaba naman po o ilalim ng banknote, ang salapi ay this note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private. At saka po yung sa bandang pinakaibaba niya po, ayan, Thomas De La Rue and Company Limited. Yan din po yung gawa sa London. Yan po yung gumawa ng salaping ito. Bisitahin po natin ang bandang likuran ng perang ito. Yan. Uncirculated din po ito. Yan, makikita po natin halos tad-tad po ng logo ng 10 pesos. Yan, sa bandang itaas po, sa bandang kaliwa, sa bandang ibaba, sa kanan, itaas, ibaba. Yan, nakalagay po ang 10 piso o 10 pesos na logo. Ganon din po sa gilid niya, kaliwat kanan. Yan. Sa bandang gitna naman po, ito po yung Ordaneta and Legazpi Monument. Ayan. Paganda. Napakalinis. Napakaganda ng ating sinaunang pera mga kasinauna. Ayan po. Balikan po natin ang bandang harapan. Ganon din po ito, katulad po nung mga nauna kanina o nung mga nakaraan. Quirino Cuaderno, 1951 po to 1953. Magsaysay Cuaderno, 1953 to 1957 po siya umiral. Yung sa signatory po yun ang sinasabi ko. Yung Garcia Cuaderno po, 1957 to 1960. At ang Garcia Castillo po, 1961 lang po siya umiral. At sinundan na nga po nitong ulit ng Pangulong Diosdado Macapagal ng 1961 hanggang 1965. Ayan. At may sumunod pa po dyan, yung kay President Ferdinand Marcos. Ayan. Sinundan po yan ng Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. noong 1968 po hanggang 1970. Pero iba na po ang gobernador na nakapirma po doon. Ang nakapirma na po doon, isa sa mga tenures o mga dati na Central Bank Governor, si Gregorio Lecaros naman po ang nakapirma po doon.
Kaya medyo mas maedad pa po ito dahil may sumunod pa dito, yung kay President Ferdinand Marcos Sr. Ayan. Ang bilang po ng salaping ito ay inabot po ng 165 million piraso o 160 milyong piraso po na ginawa ng Central Bank mula 1951 hanggang 1970 po. Sila nagprint ng ganitong klase ng pera. At nawalan po ito ng visa o na-demonetize nung Marso 1, 1974. March 1, 1974 po ito na-demonetize o nawalan ng halaga o visa. So, Japan pa natin minsan, mga kasinauna. Yun lamang po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat po mga kasinauna sa inyong mga suporta.